Batang nagpamit ng ikatlong karangalang pamilya, Marius Augustus M. Bernabez. Ano? Go. Di pa play. Naglo-lose connection yung ano natin. Batang nagpamit ng ika-apat na karangalang pamilya, Justin Vera M. Nadella. Dito play sa may ano. Batang nagpamit ng ikalimang karangalang pamilya, Cherica M. Bernal. Batang nagpamit ng ika-anim na karangalang pamilya, Angelica Z. Kabungkal. Batang nagpamit ng ikapitong karangalang pamilya, Alisa Joanna A. Pacheco. Batang nagpamit ng ikawalong karangalang pamilya, Gabriel Patrick A. Cada. Narito po ang mga batang magsisipag-akot sa ika-anim na balitang pangkat diamond sa pamumuno ng kanilang gurong tagamayo na si Ginang Dolores I. Argali. Hello. Okay, sige, pre. Saglit. Okay, sige. Pre, patingin mo na yung kable natin ha. Tapos kapag matatamaan, urong-urong mo na lang.
Hindi, marami doon. Ha? Dami. Dami. Dito lang daw pwede. Dito nakaharap. Lahat na dito. Naman dito dapat na eh. Eh dito yung papasok, hindi nga lang makikita yung mukha. Oo. Kanina wala kasi tao kaya kita eh. Kasi aakot doon eh. Ano yung streaming? Ano yung streaming yun? Bagay kanina nga eh. Nag-ano eh. Tumitigil eh. Tinigil, pero hindi na naka-live streaming ngayon. Hindi na. Nakaganyan. May upo daw doon. Lang pa lang. Narito naman po ang mga batang magsisipagtapos sa ika-anim na balikang chapter sa pamumuno ng kanilang guro sa kapayo na si Ginang Divina Ibanigin. Parang lapit eh. Lapit. Oo. Iba yung nakikita ko dyan eh. Pero hindi talaga yun. May target eh. Oh. Parang ito yun. Hindi kanina wala pang tao dyan eh. Nung una kasi dito nagpuntahan yung mga nanay eh. Ha? Nung una doon. Kala namin kaya dyan namin nilagay. Bakit? Doon una sila eh. May dadaan ba daw dito? Hindi wala. Dapat dito na lang sa taas oh. Kaya nga eh. Diba? Lipat na lang natin. Para kita na. Oo, kita lahat yun. Dito sa taas, sa katabi natin. Lipat na lang kaya natin. Kasi pag dyan yun eh. Kita. Naka-zoom eh. Dito naka ano eh. Kaya di mo nakikita kung saan nagmamarcha, di ba? Ayun o. Oo, ayun o. Nasa likod. Oo. Hindi kita. Dati kundi sa Oo nga. Wala pang daga tayo Ito yung dito. stage. Iikot na lang natin yan mamaya. Tara, ikot natin.
Bagal. Dapat pag pumunta si Mayora, pag dumiretso, kunin mo kaagad yung camera, tapos babaan mo. Sundan mo yung kilos ni Mayora papasok. Paano naman ah? Bagal din ang sun. Ayaw naman na lang isa like. Bagal oh. Tumimping oh, 600 oh. Kaya sabihin nyo doon. Kaya yan, nag-space Mayora. Makita ka nyo. Narito naman po ang ika-anim na balitang pangkagabi sa pamumuno ng kanilang gurong tagapayo na si Ina Persida G. Palaha. Ilan yung sa inyo? Kanina, 700 yun. Hindi nga alam sa inyo. Saan kayo sa inyo? Yung pa sa ano, kaguntan niya. Sino kasama mo? Si Gate 3. Ayun na. Ay, malapit lang dito kasi. Oo, baka si Gate 3 o kaya si Taytay yung kasama ko bukas. Hindi, bukas yun yata. Si Si Taytay. Taytay. Mr. Bigutan kami. Ito, bila. Uwi na ako pagkatapos ito. Napapalik ko na yung hapon. Uwi na ako. Sakto to, tapos to ng ano. Alas 5. 6:30 tapos to. Magawa natin sa susunod. Sa Pure Gold. Pure Gold. Pwede mo gawin print screen, no? Para makita ni Kuya George na ganyan yung palo ng ano nyo para ano.
Mga batang magsisipagtapos sa ika-6 na baitang pangkat J sa pamamahala ni Inang Marites T. Rago. Sabit yung mga wifi natin ngayon. Sa inyo rin? Hindi na ganyan din. Ano yun? Smart. Hindi nag-record na lang din kayo. May record kasi Smart na parang yun. wala talagang ano yan. Ako may high school.
tumayo para sa awit ng panalangin na pamumunuan ng mga batang magsisipagtapos. Susundan ito ng pag-awit ng pambansang awit sa pagkumpas ni Gina Dolores I.R. Garina. Susundan din po ito ng Marcha ng Taguig sa pagkumpas ni Ginang Persida G. Palaha. Kasunod ang pag-awit ng Himno ng Tapat sa pagkumpas ni Gina Marites E. Rago. Sa puso ng bawat isa, iyo makikita ang tunay na halaga ng pag-asa. Sa puso mo madarama ang tunay na ligaya, hanggat sa Diyos Ama'y nagtitiwala. Kaya pag mong kalilimutan, puso'y iyong ingatan. Huwag hayaang mapuno ng galit at sakit ng kalooban. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsuko. Ngunit tandaan na ang tunay na pag-asa'y sa puso mo sa puso mo maririnig ang matamis na tinig at awit ng ating Panginoon. Kaya't buksan ang iyong puso upang iyong madama ang yakap at pagmamahal niya. Kaya huwag mong kalilimutan, puso'y iyong buksan at hayaan mong manahan ang kanyang kapayapaan. Ikaw ay hinuhubog, kung kaya't may pagsubok. Ngunit tandaan na ang
Hindi ko pinag-part. Tuloy-tuloy yan. Yung sa'yo yan eh. Ito yung sa'yo. Oo, yan yung sa akin. Yung tuloy-tuloy. Okay lang ba tuloy-tuloy ito? Pwede yan. Hindi naman pwede part by part. Akin may isang buo yun eh. Mas maganda yan. Isang buo. Ang pangit ng pwesto nung kanina. Nasa baba ang bote. Yan, nakakapakit. Kaya ka. Yan mas hindi ko naman kasi madilim na. Ano ilaw kayo dito kayo. Ayun, hindi na makita yung nasa harapan. Oh. Madilim na. Madilim, di ba? Pagkabili. Okay lang yan. Tuloy-tuloy ito. Ha? Hindi ko na ipag-part by part na. Pero sabi ni Kuya, gagawin mo raw part by part. Pero sabi ko yan. Pagkakay sa oras ka na, sa gagawin part. Ano na lang, Okay lang ano. 30 minutes pa lang. Maaari na tumulong na. 33. Masasaksihan po natin ngayong hapong ito ang ika-48 taong pagtatapos sa paaralang elementarya ng Eusebio C. Santos na may temang Kabataan mula sa K-12 tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipino. Malugod po namin ipinababatid na sa mahalagang pagdiriwang na ito ay kapiling natin ang ating kagalang-galang na punong lungsod, La Arnie Atelani Cayetano, Vice Mayor Ricardo Alin Cruz Jr., mga minamahal na konsehal, Honorable Attorney Darwin B. Ikay, Honorable Roel Ome B. Tanyag, Honorable Jimmy Labampa, Honorable Rodil Tikboy C. Marcelino, and Honorable Ferdinand Roby Santos. Kasama din po natin ang ating Chief School Governance and Operation Division, Dr. George P. Tizon. Mga punong guro sa iba't ibang paaralan, ang ating tagamasid pangpurok ng paaralang Distrito 2, Ginang Bernadette D. Bautista. Pandibisyong tagapag-ugnay sa TLE-EPP, Ginang Ida Reforma. Pasalubungan po natin sila ng isang masigabong palakpakan. Sa punto pong ito ay ipakikilala ang mga magsisigapagpapos ng ating punong guro na si Ginoong Leonardo A. Uboya Jr. ang kanilang pagtatapos sa taong panunuang 2015-2016 sa paaralang elementarya ng Eusebio C. Santos. Susundan po ito ng pagpapatunay na pangungunahan ng tagamasibang purok ng paaralang Distrito 2, Ginang Bernadette D. Bautista. Nasusundan rin po ng pagpapatibay at pagkakaloob ng katibayan ng pagtatapos ni Ginang Ida Reforma.
malinaw doon sa labas. May ano kasi. Kagalang-galang na taga-Masid, Pampurok ng Paaralang Distrito 2, Ginang Bernadette D. Bautista. Ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 78 mga batang lalaki, 113 mga batang babae, na may kabuuan bilang na 211 na mga magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Eusebio C. Santos sa taong pampaaralang 2015 hanggang 2016. Kasiya-siya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya pinihiling ko po ang pagpapatunay ng kanilang pagtatapos. Batay sa pagpapakilala ng inyong punuguro na si Ginoong Leonardo A. Ibonia Jr. na kasiyasan niyong natapos ang kurikulum para sa elementarya. Kung kaya, pinatutunayan ko ang inyong pagtatapos ngayong ika-29 ng Marso, 2016 at malugod kong inihiling kay Dr. Benjamin E. Samson, nanunungkulang tagapamanihalang pansangay na kakatawanin ni Ginang Nida Reforma, pansangay na tagapag-ugnay sa EPP-TLE na pagtibayin ang inyong pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang itinatawag sa akin ng ating pansangay na tagapamanihala ng mga paaralang sangay ng lungsod ng Taguig at Pareros, Dr. Benjamin D. Samson, at bagay din sa pagpapatunay ng inyong taga-Masid Pampurok na si Ginang Bernadette D. Bautista, na kasiya-siya ninyong natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos sa kurikulum pang-elementarya ng Republika ng Pilipinas. Pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Ngayong ika-29 ng Marso 2016 dito sa paaralang elementarya ng Eusebio C. Santos. Tatanggapin na ninyo ngayon ang inyong sertipiko sa pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Hinihiling po namin na manatili sa tanghalan ng aming mga panauhin para sa pagbibigay ng mga diploma sa mga batang nagsipagtapos. Tinatawagan po namin ang gurong tagapayo ng ika-6 na baitang pangkat Diamond na si Ginang Dolores I. Argarin para sa pagbasa ng mga pangalan ng mga nagsipagtapos. Narito po ang mga bata magsisipagtapos pangkat Diamond. Mga lalaki. Dan Adrian R. Alberto. Marios Augustos M. Bernabe. Bata ng damit ng tatlong karangalang banggit. Jonathan Glass. Ethan Xavier M. Okay na, pre. Reza. Kasi yung video natin, pre, malabo. Kenji V. Postillo. Okay na, pre. Pre, okay. Oo. Pre, Reverend hindi pa, hindi mo Patrick A. Cada. Okay. Batang Sige, pre, punta mo Maynila. ako dito. Tapos pre, yung video, pre, dire-diretso okay lang. John Haven I.
Causon. Hindi ko na i-part 1, i-part 2, part 3. Jonel F. De Leon. 7 weeks. Joshua B. Encarnacion. Mitch E. Forte. Okay, sige. John Cody N. Galeria. Erickson P. Garo. Simon Rafael Gascon. John Floyd M. Mendoza. Batang nagkamit ng unang karangalan. Emmanuel Marx R. Petronio. Mark Christopher C. Kizon. John Aaron S. Smith. Kenneth James L. Tabudar. J. Mark Tatat. Mga babae. Sofia Bianca P. Andana. Francine D. Arderin. Batang nagkamit ng unang karangalang banggit. Francine D. Batiles. Batang nagkamit ng dalawang karangalan. Jerica M. Bernal. Batang may karangalan. Ana Ruth O. Bola. Elaine Moraine S. Bondo. Fritzy Gale E. Bison. Angelica Z. Kabungkal. Batang may karangalan. Shane Marie N. Campusano. Risha May E. Carillo. Marie-Chris D. Cruz. Jessica A. Del Rosario. Kathleen Joy P. Nalgan. Ma Victoria C. Guadalupe. Alisa Micaela M. Legaspi. Loricel R. Maxino.
Jean Ferlane B. Pablo. Alaysa Juana A. Pacheco, Batang May Karangalan. Amabel R. Petrita, Batang Nakamit ng Kalawang Karangalang Bangkit. Samantha Perez. Maxine Perilla. Lydia R. Prion. Ma Abigail Nicole B. Servosa. Johnny Christelle T. Springel. At si Erikea O. Tolentino. Sila po ang mga batang nagsipagtapos pangkat Diamond. Binabati ko kayong lahat. Sa punto pong ito ay pababauna ng mga nagsipagtapos ng mahalagang mensahe mula sa ating kagalang-galang na mayor na Arnie L. Cayetano. Pasalubungan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat kasi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isang araw na pinagpala talaga sapagkat ang araw na ito ay ang pag-ani ninyo ng mga produkto ng inyong pinaghirapan dito sa yugto ng buhay ninyo bilang elementarya, estudyante sa elementarya. So, dapat lang naman ay alay natin ang malakas na palakpak ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ibigay natin muna para sa Kanya. Unang bahagi ng aking talumpati ay ang pagpapasalamat sa mga kapartner ni Mayor Ate Lani Cayetano at ng lokal na pamahalaan ng Taguig para sa paghahatid ng mga programang pang-edukasyon. Ang tinutukoy ko, walang iba kundi ang ating DepEd family. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Napakapalad po natin sapagkat ilang marataas na mga opisyalis po ng DepEd, Taguig Pateros, ang kapiling po natin sa araw na ito. Sa pangunguna ni Ginang Nilda Reforma, Sir Rodel Magsino, nandyan din po si Mang Badet Bautista, at syempre kapiling din po natin ang ating pong laging maaasahan si Dr. George P. Tison. Palakpakan po natin. Nagpapasalamat din po ako sapagkat sa araw na ito, tayo po ay talagang biniyayaan ng isang ama ng paaralan na palagi pong isinasaalang-alang ang kapakanan ng ating pong mga estudyante, mga guro. Ang tinutukoy ko po ang ating principal na walang iba kundi si Mr. Leonardo Ebonia. Palakpakan po natin. Panauhin din po natin, dalawa sa napakasisipag po nating principal, si Madam Tess Asuke at saka si Ma'am Valye. Palakpakan din po natin. Susunod naman po ang pagkilala ko sa mga kasama ko sa public service dito sa ating lungsod. Ito po ay pinangungunahan ni Vice Mayor Ricardo Aning Cruz Jr. at ang ating mga konsehal na muling maglilingkod sa inyo sa unang distrito ng Taguig. Nandyan po ang ating konsehal, Attorney Darwin Bernabe-Ikay, Romel Ometanyag, ang ating pong konsehal Jimmy Labamba, konsehal Ferdy Bro Santos, Konsehal Rodil Tikboy Marcelino, nasasamahan pa ni na Mr. Ryan Gutierrez, at syempre pa ang ating konsehala Gigi Valenzuela de Mesa. Mga minamahal kong mga estudyante, sa araw na ito, didiretso na ako sa punto, sa mensahe ko para sa inyong lahat. Ang una, magtatanong muna ako, meron ba kayong dreams?
Madami. Matayog. Diba? Ang mga dreams ninyo ay posible. Pero sa araw na ito, gusto ko mas lalong bigyan ng malalim na kahulugan ang salitang dreams. Payag ba kayo? Spelling portion muna tayo. Magaling ba kayo sa spelling? Kamusta ba ang grado nyo sa spelling? Mataas naman ba? Siguro naman mataas. Nandito kayo ngayon, magtatapos kayo. O sige, susubukan natin ang galing ninyo, ha? Okay, ready? Batch 2016. Spell dreams. Teka muna. Diba? Ang turo ng mga teachers natin, pag tayo nagsispell ng salita, we state the word first. Pinaboy-boy muna, hindi ba? Bago isispell ang salita. Tama ba ako, ma'am? Sabi ng mga teachers, tama si Ate Lani, ba't yung kinalimutan? Uulitin natin, ha? Batch 2016, spell dreams. Yun. Very good. Palakpakan nyo ngayon mga sarili ng nakakuluhan. Bibigyan natin ng mas malalim na kahulugan ng dream sa araw na ito. Ito ang mensahe ko para sa inyong lahat na magsisipagtapos. Ang D sa salitang dreams ay maaaring mga hulugan para sa akin ng disiplina. Ano man ang katayuan mo sa buhay, kung may estudyante, kung may guro, lingkod bayan, magulang, nagpakahalaga na maging panuntunan sa buhay ang pagkakaroon ng disiplina. Kung ikaw ay estudyante, ang nais sana namin makita, mga estudyanteng may disiplina sa oras sa kanilang pag-aaral, alam kung paano balansihin ang oras nila sa pagre-relax, pakikipagkaibigan, panonood ng TV, pagbababad sa computer. Disiplina ang kailangan. Yun pong ating mga magulang na nandito ngayon, hinihimok din tayong lahat na mas nakatatanda na sa lahat ng gawin natin, kakitaan tayo ng disiplina sapagkat nakamasid sa atin ang ating mas nakababatang henerasyon. Titignan po natin ang buong mundo, makikita po natin ang mga pinaka-progresibong mga lugar o mga bansa sa mundo. Ayun pong mayroong mga mamamayan na grabe po ang disiplina. So dear students, pagamat kayo ay mga bata pang maituturing, hindi kayo bata para hindi nyo maunawaan ang kahalagahan ng disiplina sa buhay. Ano nga ulit yung D? Ano yung susunod na letra? R for? May makakahula ba? Ha? R for respect. Ang isang estudyante daw, napakahalaga na habang pinagyayaman ang kaisipan, ay pinagyayaman din yung kaugalian. At ang isang kaugalian na kahanga-hanga ay ang pagiging respectful ng isang estudyante. Pag ako po'y umiikot sa mga barangay at kinakamusta ko ang mga nanay, ang mga tatay, kinakamusta ko ang mga anak, sasabihin nila, maayos naman mo yung anak ko, kaya lang minsan mo, mukhang nakakalimot, mukhang sa pagsasalita, nawawala yung respeto. Palibhasa mo yung influensya ng napapanood sa telebisyon, yung napapanood nyo sa YouTube. Pag sinasabi pa ulit-ulit ng mga idol natin, na mga teen stars, komedyante, akala natin cool na. Nawawala na yung respeto sa mas nakatatanda, respeto sa magulang, napakasakit po sa magulang yan. Yun pong masasagot-sagot ka, mapipilosopo ka, napakahirap niyan sa isang magulang kasi ang magulang sinasakripisyo lahat para sa anak, para ano? Sagot-sagutin lang? Napakahirap, hindi ba? So ano ang itinuturo natin sa mga kabataang Taligenyo? Ang mga kabataang Taligenyo, gusto natin, oo, makilala kayong matatalino at mahuhusay kayong mga bata. Pero gusto ko, angat kayo sa iba sapagkat kayo ay punong-puno ng respeto sa mga magulang, guro at mga nakatatanda sa inyo. Sa madaling salita, may respeto kayo sa kapwa ninyo tao. So makakaasa ba ako sa ating mga estudyante na isasabuhay nyo yan? Ang pagiging marespeto sa inyong kapwa. Ano nga ulit yung D? Bakit may sumagot ng respeto? Nalito na kayo. Teka muna, ano ang susunod sa R? Ano naman ang kahulugan ng E?
Mayroon bang Okay, sige. makakahula sa inyo? Diyan ka muna, Claire. E for Okay, sige. education. Ang edukasyon na pinapahalagahan natin sa araw na ito. Ang edukasyon na tampok sa selebrasyon natin sa araw na ito. Bakit ba kayo nagsisikap na magkaroon ng magandang edukasyon? Para mapatalas ang kaisipan, para may laban sa kinabukasan. Ito, I always say this. Yun pong edukasyon, access to education, dito lang nagpapantay. Yun pong mayaman, middle class, mahirap. Talagang ang paniwala ko, kapag ka ang tao, binigyan mo ng maayos na edukasyon, kaya niyang umahon at kaya niyang makipagsabayan kahit na kanino. So today, ang gusto kong mensahe ipaabot sa ating mga estudyante, please, value the education that your parents, Department of Education, and the local government, pati ang lokal na pamahalaan, yung ibinibigay na atensyon sa edukasyon para sa inyong lahat. Alam nyo ba, that all over the country, ang Taguig, ang tanging lungsod na may ibinibigay na pinakamalaking halaga sa edukasyon ng ating mga kabataan. Mula sa daycare, elementarya, high school, hanggang kolehiyo, pati masteral ng ating mga teachers, mga pulis, talagang sinisikap natin ipagkaloob. Ganun katindi ang pananalig natin sa power of education. Pahalagahan nyo yan. Kasi alam niyo sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, particular sa mga lugar sa Visayas at Mindanao, baka hindi kayo maniwala kasi hindi nyo nararanasan dito o hindi nyo personal na nakita. Pero mayroon pa rin magpahanggang ngayon, lumalakad ng 5 hanggang 10 kilometro just to reach the nearest public high school or public elementary school. 5 hanggang 10 kilometro para lang makapag-aral ang isang bata. Mayroon akong nakilala, isang guro, tuwang-tuwa. Nung amin pong matugunan yung kahilingan nila, makapagbigay kami ng isang bangka. Bakit? Kasi ang mga guro pala, para makarating sa eskwelahan at makapagturo, kailangan pong tumawid sa isang portion or parte ng dagat. At pag masama-sama pa ang panahon, kita niyo yung building na yan, mas malalaki pang alon sa building na yan. Ang sinasagupan ng mga teachers para makarating sila sa eskwelahan at para makapagturo. Sakripisyo ng mga guro para sa mga estudyante. Tinitiis lahat, pati i-risk yung sarili nilang buhay. Now my question is this, dear students, in the city of Taguig ba, kailangan ninyong bumuno ng 5 hanggang 10 kilometro para makarating tayo sa mahal na paaralan natin ito? Hindi, di ba? And you will be disheartened to see students going to school na hindi kumpleto ang notebooks. Makita po ninyo yung bag na gamit, plastic bag o sakong sinulse, tinahin ng nanay. Yung mga naglalakad ng 5-10 kilometro wala pang disenteng pangyapak sa paa yun. Ang uniforme, hindi pinag-uusapan ng uniforme doon kahit ano nang maisuot, basta makapasok sa eskwelahan. So, today, I would like all of you to realize how blessed you all are. Pinagpala kayo sapagkat hinahangin sa inyo ang edukasyon. Ang tanging hiling namin, pahalagahan nyo iyan. Pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral. Ngayon, susunod na letra sa E. Ano yon? A. Ano naman kaya ang kahulugan ng A? Nako, okay. Magandang guess yun, yung ambition. Pero para kay Mayor Lani, ang A, ang kahulugan niya ay yung abilidad. Ability. Diba? Bakit ko kailangang i-highlight yung kahalagahan ng ability? Bakit? Marami po akong na-encounter ng mga estudyante. Marami na po kasi tayong napagtapos sa ilalim ng ating scholarship program sa City of Taguig. Nakapagtapos sila, kaya sa mga job fair, sila yung unang suki na pumupunta at nagpapa-interview. Ito ho yung nakikita nating problema. Matatalas ang mga kaisipan, mahuhusay ang mga estudyante sa akademikong aspeto ng pag-aaral, pero dahil sa hindi na pagtuunan ng pansin yung pagpapalago ng abilidad, pagpapayaman ng abilidad, pati yung communication skills, ability to communicate, to interact. Alam niyo po kung ano nangyayari?
Ganong talino ng bata. Pag humarap sa mag-i-interview, hindi makasagot. Nauunahan ng kaba. So ano ba yung pinupunto ni Ate Lani Cayetano? Yung education, maganda yan. Pero kailangan, ka-partner niyan, hindi mahihiwalay dyan yung pagpapayaman ng inyong abilidad. Communication skills, abilidad sa sports, abilidad sa music, arts, hindi ba? Lahat yan kasama para maging buo kayo as a person. Ano nga ulit yung E? Oh, nalito na. Education plus ability. Yun. Ano na yung susunod nating letra? Itong namang letter M, kailangan natin lahat ito. Hindi lang ninyong mga estudyante, kundi lahat kami, mga magulang ninyo, mga guro ninyo, at kami sa public service. Kailangan natin lahat ito. Sino ang makakahula? M for? Ha? M for motivation. Yan. Bakit kailangan ng motivasyon? May nakahula ba ng tama? Ayun, meron. Ayun, may nakahula ng tama. M for motivation. As defined in the dictionary, ang motivasyon daw, ang kahulugan daw niyan ay yung rason. Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Reason why you are doing these things. Diba? Yung mga bagay na ito, bakit mo ginagawa? So pag tinanong mo ang mga magulang ninyo, dear parents, ano mo bang mga motivasyon ninyo? Bakit ang araw ginagawa niyong gabi, ang gabi ginagawa niyong araw? May iba pa akong mga magulang tinatanong ko, ano mo bang motivasyon niyo? Kung bakit grabe ho ang lungkot, maging OFW. Pero tinitiis ninyo mawalay sa pamilya. Ano po bang motivasyon niyo? Sasagot ang mga magulang. Ang motivasyon mo namin, itong mga anak namin, na tuwing tinitingnan namin ang mga mukha nitong mga to, lagi namin sinasabi, gusto namin mabigyan to magandang kinabukasan. Yun yung motivation nila. Mayroon naman ho, yung iba ang motivasyon, mabigyan ng mas magandang bahay, yung kanyang pamilya, mas magandang buhay. Yan, kasama ho yan sa motivation. Now, batch 2016, my question is this. What is your motivation as a student? Ano ba ang motivasyon nyo? Sasagutin nyo yan, ha? Sasagutin nyo yung sarili ninyo. Ano ang motivasyon ninyo? But please, guard your motivations in life. Kasi baka mamaya, ang mga inspirasyon nyo o motivasyon ninyo ay ililid kayo hindi sa kabutihan, kundi sa kasamaan. I-guard nyo yung sarili ninyo sa mga impluensyang hindi makakatulong. Masasamang barkada, illegal na droga, lahat yan. Hindi po pwedeng palapitin sa inyong mga sarili kung ang gusto nyo, mabuting buhay. Hindi ba? So, ano nga ulit yung M? Yung last letter natin, ano? Ano naman yung S? Sabi dun sa aking sabi mo dito, ano yung S? Santos. Si Consel Ferdy Santos. Doon naman sa isang eskwelahan, ano yung S? Ang sabi sa akin, selfie. Naku po, ang S sa salitang dreams para kay Mayor Lani Cayetano ay ang practice natin of being selfless. Diba? Kasi human nature sa ating lahat, naisipin una yung pang sarili natin. Yun ang weakness natin bilang mga tao, hindi ba? Sarili, sarili, sarili. Pero sabi nila, nagkakaroon daw ng mas magandang kulay at mas malalim na kahulugan ang buhay ng isang tao kapag tayo natututong maging selfless. Nagmamalasakit tayo sa ating kapwa kahit di natin kaano-ano. Handa tayo magbigay ng kapiraso ng ating sarili para sa ating kapwa-tao. Pagiging selfless. Hindi nga ho ba, mayroon pong madalas na inaawit sa mga simbahan o kaya naman ho yung sinasabi lagi, yung isang popular na kasabihan, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Being selfless. Yan po ang challenge sa ating lahat. Okay, natapos na tayo sa spelling. Pagkatapos ngayon, natapos na rin yung lecture ni Ate Lani Cayetano. Pagkatapos ng lecture, ano kasunod?
Di ba nagte-test tayo, nagte-quiz tayo? Magpo-quiz tayo ngayon. Ano yung D? Ano yung E? Ang bagal sumagot. Ano yung D? Ay. Ano yung S? Ano yung M? Ano yung A? Ano yung R? Okay, palakpakan niyo ang inyong mga kanila. Babaunin niyo yan. Babaunin niyo yan mula sa araw na ito at sa bawat hakbang na kukunin ninyo hanggang sa makapagtapos kayo ng pag-aaral ninyo, makapaghanap kayo ng mga trabaho, at guminhawa ang mga buhay ninyo. Saka nyo sa akin sabihin, pag sinunod nyo lahat yan, at nagtagumpay kayo, sabihin nyo sa akin ngayon kung hindi totoo, na pag sinunod nyo ang pamantayan ng mga sinabi ko sa inyo, ay walang magandang buhay na naghihintay sa inyo. Sundin nyo yan. Magandang panuntunan sa buhay yan. Ako naman, as your city mayor, meron din akong mga dreams para sa ating lungsod. Hindi pa po ito natatapos. Marami na nagawa, pero hindi pa ako lubusang masaya. Kasi hindi pa ko ganap ang mga programa na dapat natin gawin sa ating pong mahal na lungsod ng Taguig. So ang ating pong kahilingan ay ipagpatuloy po natin yung pagkakaisa natin. Nakukuha na po natin yung tamang formula. Nagkakaisa na po tayo at tumatahak sa isang direksyon. Hindi po madali ang pagka-transform ng isang city as big as Taguig with a population of 720,000, with a population growth of 1.2%, meaning to say, mga mathematicians, ilan pong libo ang dumadagdag sa atin taon-taon. At 1.2%, napakalaki po ng paglago ng ating populasyon. Maraming mga paghamon ang hinaharap ng ating lungsod. Pero kung ang lahat ng mga taga-Taguig ikilos para sa iisang direksyon, wala naman mang imposible na makamit natin yung kaayusan at iba yung pangkaunlaran. Ang pagbati po ng aking pong mga kasamahan, syempre kasama na rin si Senator Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Compañera Cayetano, sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, congratulations Batch 2016. May God bless you and may all your dreams come true. Maraming salamat po sa inyo. Bago kami umalis, syempre magbibigay tayo ng parangal sa mga batang nagkamit ng, at nagpakita ng kanilang kahusayan sa kanilang pag-aaral. Ang top 1 per section, mga batang nanguna sa kanilang section, tradisyon na ho natin ito, bibigyan mo ng medalya ng karangalan at educational assistance na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang ating pong mga estudyante na nakakuha ng recognition or honorable mention ay pagkakalooban naman ng medalya, sertipiko at educational assistance na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Our second honor naman will receive 12,500 pesos and our first honor will receive an educational assistance amounting to 15,000 pesos. Congratulations po sa ating mga estudyante. Para ikaw ang mga nabanggit, inaanyayahan ng lahat ang mga sumusunod na samahan po tayo sa entablado. Councilor Darwin Ikay, Councilor Ome Tanya, and Councilor Jimmy Nabaca. Mangyari po lamang na umakyat sa entablado ang mga babanggitin kasama ang kanilang mga magulang. 8 honorable mention, Gabriel Patrick Cada. 7 honorable mention, Eliza Joanna Pacheco. 6 honorable mention, Angelica Z. Cabukal. And 5th honorable mention, Sherika Bernal. Akala ko wala rin magkano dito eh. Kasi pinaaras na naman namin.
Boy Marcelino. Fourth honorable mention, Justine Hera Nadella. Third honorable mention, Marius Augustus Bernabe. Second honorable mention, Amabel Pedrita. And first honorable mention, Francine Argerine. Ito, bago na pre. Ito, matibay. Dapat kasi pagka isprayan mo ng W40 yung butas. Pumupunod kasi. May basahan na yung initan. Pumupunod yung Para sa pagpapatuloy, Kano lang isang gano'n? 75 na ito. Buti, piniikot sa loob to. Nakakot sa loob yan, iba. Nakanta ko pa nga eh. second honors, Francine G. Garcias. Hindi na masusunod. Oo, susunod. Sumipat ka rin si Bebe. Oo, sumipat. Magkabit na sa kita ako. Tapos ko na yung ano. Sete. Oo, tapos ko na sete. First honors, Jean Cloyd N. Mendoza. Ako pagtatanggal siya naman. Susunod po natin igawan ang Senator Renato Compañero Cayetano Leadership Award na ipagkakaloob kina Jean Cloyd Mendoza and Francine Batiles. Susunod naman po natin igagawan ang isang tipo ng pagkilala sa mga batang namuna sa kanila-nilang mga klase. Tinatawagan po natin upang samahan tayo sa entablado, Mr. Ryan Gutierrez and Ms. Gigi Valenzuela de Mesa. Mangyari po lamang na samahan ng kanilang mga magulang ang mga sumusunod. Section Pearl, Precious Grace Deborah Manucon. Section Ruby, Frankie Geronimo. And Section J, Romeo D. Daria Jr. Thank you very much, Mayor Laorny Adelani Cayetano. Pansamantala po magpapaalam ang ating punong lungsod upang gumawa ng iba't ibang pagtatapos sa lungsod ng Taguig.